Mad Flow Music. San Pablo eh! Norman, patay gutom. Norman, pangit, patay gutom. Norman, patay gutom. Okay na. Patay gutom si Norman. Putang ina! Norman, hampas lupa. Strong Igorot at work! Kahit kung lang sabihin, pumunta ka, talaga matapang ka! Makagago! Boy! Norman, pangit, hampas Pare, sa inidoro ko natutulog, pare. Hampas lupa Galingan mo si ba? Norman. Kayo ang mga tunay na demonyo! Mariden Ventura Calyan, DPA Sese, as Vice President ng Academic Affair, this will be your final warning to me. Bibigyan kita ng 24 oras para mag-public apology. This is my last and final warning. Otherwise, gagamitin ko lahat ng kapangyarihang meron ako, pasisibak kita sa trabaho, kakasuhan ko pa yung Cagayan State University. Ipakalat nyo to, kino-call out kita. Warning mo yan. This is my warning. Mrs. or Miss Mariden Ventura. I'll give you 24 hours para mag-public apology. Sisiguraduhin ko sa'yo, patatanggalan kita ng lisensya, pasisibak kita sa trabaho, at higit sa lahat, didimanda namin yung Cagayan State University. Tanda-tanda mo na, nagpakatalino ka ng ganyan eh. Buka pala. Tanda-tanda mo na. Tomalino ka na lahat-lahat ng ganyan. Naging vice presidente ka na ng Cagayan State University. Bobo ka rin pala eh. Tanda-tanda mo na, nagpakabubo ka pa. Tomorrow. Seconds. Go! Mrs. Mariden Ventura Kawilan, ako po ay nasaktan. Ngunit ngayong nalaman ko na ang katotohanan, ay ako po ay humihingi ng tawad sa inyo kung ano man yung nasabi kong pangit. Ayun lamang po, at i-advise ko po ang mga abogado ko na i-draft na any charges and cases against you or to the school. Kakanta pa nga ako eh. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Oh, di ba? So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin na pong matutunghayan kung gaano katindiho ang mga kabulastugan ni Norman Gusgusin. Mga kahombre ko, alam nyo na yung storya na to. Pero wala naman ng problema doon. Kasi uulit-ulitin natin kung gaano kabulastog at lalong-lalo na kung gaano siya kalaking scammer, allegedly, at fraudster, allegedly. Allegedly nga eh. Allegedly. Basta ako allegedly. Putang ina mo makagago, allegedly. Oh, yun. And yes, mga kahombre ko, hindi ho tayo titigil. Kahit nasa ibang bansa ako ngayon at ako'y nagbabakasyon, ito pa rin ay dapat gatas, mga kahombre ko. And yes, this month, ako at si Mingad will still make millions. Paldo! Let's move forward, mga kahombre ko. Gatas na gatas, mga kapatid. Mga kapatid, sobrang gatas na gatas talaga. Hinahanap mo ba ako sa Facebook? Dito na lang tayo sa main ko. Kasi wala eh, lagi naman ako nare-report. Eto, mga kahombre ko, i-follow nyo din ako. Let's go! Ito pa. Pinatawad uli ako. Siguro sabi sa isip-isip yun, di ko upos yung pera ko. Which is totoo naman. Totoo naman. Ang pagkakamali nila, hindi nila alam, may naiwang kayamanan ng ama ko sa Visayas. Ayun. Na hindi nila alam. Hindi nila alam. Yun ang hindi nila. Yun ang naiwan sa Visayas ng akin. Nung nakakulong na ako, nawala lahat ng mga negosyo ko sa Manila, nawala yung mga partner ko, nawala lahat, sinakuhan ako. Yung negosyo ko sa Visaya, lumuwas ng Manila yun. Sa Central Visayas. Sabi niya, ito yung naiwang investment ng kapangalan sa'yo. Yun yung ipinambayad ko sa mga abogado. I have the best lawyer. Yes. I really do have the best lawyer. Ngunit, mga kahombre ko,
all of a sudden, dahil sa dinami-daming katarantaduhan ng meron sa utak niya, no? Kung maaalala niyo yung sinabi ng isa sa mga estudyante na ini-scholar scam niya ko, no? Mga kahombre ko, di ba? iPhone lang dapat ang kwento niya. Pero once na lumabas na sa bibig niya, magiging iPhone Pro na. Ngayon, pag inulit niya ulit ang storya, magiging iPhone Pro Max na. Paulit-ulit siya. Sa personal ba, ganun din siya? Paulit-ulit? Opo. Tapos Grabe. tuwing ulit niya nagiging Ultra Mega Pro Max yung kwenta niya. So sa kada ulit niya, pa-evolve ng pa-evolve, ganon. Oh. Alam niyo naman ho siya. Siguro, yung isa niyang argumento, nakakaisang linggong context ho yun. Sa kanyang mga live, tama? At dahil dito, mga kahombre ko, lumabas na ho yung extra kwento niya, mga kahombre ko. Siyempre, hindi pwede hindi lalabas yan. Norman yan eh. Baka abnorman yan. Hindi ako kasing tanga mo. Yun. Eto, mga kahombre ko, ha? Tandaan niyo yung sinabi niya na yan, mga kahombre ko. Kasi dito, binawi niya yan. Alam niyo po ba, marami pong OFW na tumulong sa akin nung ako'y nakakulong. At ako po'y nangangako na kung sakali pong matatapos yung huling kaso ko, makaka-recover ako, makakabenta ako ng property ko, lahat po sila, tutulungan ko pabalik. Opo, hindi po ako nanghingi sa kanila. Hindi po ako umutang sa kanila. Sila po ay kusang tumulong sa akin nung ako'y nasa loob ng kulungan. Talaga naman kung makikita niyo sa aking YouTube, kung magpalipad sila libo-libo, it survived my people po. It survived. Oh, diba? Yan ka na naman, Norman. Baka mamaya niyan hindi mo na rin kilalang sarili mo. Imaginein mo, grabe, una sa lahat, identity mo hindi mo alam. Una, wag mo ko tatawaging Norman. Hindi Norman ang pangalan ko. I am Francis Leo Marcos. Okay? At ang pinakamasaklap dito, mga kahombre ko, ultimo ho ang kanyang nanang. Nakakulong ako ito. Sino may kasalanan? Ako. Kasalanan nyo. At lalong-lalo na ang kanyang kapatid. Putang na wala akong kadugong Judas. Hindi ko yung kapatid. Putang ina. Ay alam din ho ang storya na ito. Kung ano yung nandiyan dyan, hindi nyo dapat pasingawin yan. And yet, pinagtatanggol ho nila itong tao na ito. Ngunit, dito naman mga kahombre ko, iba na ho ang naging tunog ni Jam sa recent video niya lang. Wala silang kinalaman sa buhay mismo na pinaggagawa mismo ng tao. Kasi hindi nila naabutan yun eh. Hindi nila nakakita, hindi nila nakasama yun eh. Nadadamay na lang din sila because of what he did. Kahit man ako, sabi ko, tahimik yung buhay ko, pero dahil sa alam ng tao na konektado ako sa kanya, damay ako. Kaya lang, hindi nga nila naiintindihan na kahit pasabihin mong iisa ang puno na aming pinanggalingan, eto na sa mga nanonood, hindi porke iisang puno ang inyong pinanggalingan ay pares na kayong maasim o pares na kayong matamis. So, ano ba talagang totoo sa'yo, Norman? Hindi mo na alam kung saan ka nanggaling. Hindi mo na alam kung sino ba talagang nagbulwak sa'yo o gumawa sa'yo. Aba, Norman, matindi na yan. Kung ako sa'yo, tatanggapin ko na ang tulong na binibigay sa'yo ni former Senator Manny Pacquiao. Tutulungan niyo po ba siya? Tulungan mo ba, Sen? Magpagamot? Hindi, pagamot natin. Ayun, libre. Ayos pa. Ipapagamot natin. Kasi grabe na to, Norman. Sa tinagal-tagal mo nang nakalaya as of now, nakakailan taon ka na, tama? Aba, mukhang naghahasik ka na naman ng lagim mo. To the point na ang dami mo na namang nape-press na kung ano-ano. Maraming salamat syempre sa platform ni MG at ng kanya mga kahombre. Talagang nakakarating, nakakaabot kung saan-saang LGU ngayon. Oo, nako, exciting to, Norman. Kasi habang tumatagal, nag-e-evolve Nag-e-evolve yung life mo. Ayan ang gustong-gusto namin. Imagine nyo, ulitin natin ha. Ganito ho ang itsura niya noong October. At ganito ang itsura niya noong November. Ang tindi, mga kahombre ko, no? Napakalayo ho ng diferensya. Oo naman, oo. Oo. At
bumagsak yung mukha ni Kulaong no? 'Di ba? Kitang-kita bumagsak Bakit? Hindi na nakakatulog ng maayos. Walang bahay. 'Di ba? Yun na mahirap yung wala kang bahay. Mga kahombre ko, huwag niyong kakalimutan. Ito ang sinabi ni Norman Gusgusin back in the day, tama? Ngunit, meron pa siyang isang malupit. Sinabi niya rin recently, no? Sa iba't iba niyang mga videos, na kahit kailan daw, mga kahombre ko, ay hindi siya nakatanggap ng kahit na magkanong pera kahit na kanino. Kasi hindi naman daw sa kanya sinesend ang mga pera. Sabi ni FLM Support, thank you sa mga OFW sa pagtulong sa mahirap during pandemic. Nakatulong na sila. Nakakupit pa si FLM. Ay, bobo. Hindi ko kilala OFW nang ako'y kasalukuyang namimigay. Naabalitaan ko lang yung mga OFW na yan nung ako ay nasa kulungan na. Wala silang kinalaman doon sa mga pinamigay ko nung pandemic nung ako'y nasa laya pa. Sapagkat hindi ko kailangan ng tulong ng OFW ng mga panahon na yun. Tanga, bobo, inutil, tungga. Magpakita ka nga ng kahit na isang resibo na nagdidirekta sa pangalan ko. Bobo. Oh. Ano pinagsasasabi mo? Kaya ba ng OFW na tulungan yung buong Pilipinas? Hindi. Tanga, inutil. Ako mag-isa. Totoo yun, hindi kaya ng OFW tumulong sa buong Pilipinas. Pero pag pinagsama-sama yung pera ng mga OFW, kaya. Kasi yun ang nagawa namin, Kulaong. Yan yung mahirap dito kay Kulaong kapag nagsisinungaling kasi. Hindi niya alam, maraming ebidensya dito na pwedeng lumabas. Maraming ebidensya dito na naitabi natin. Ito. Ayan. Ito yun. Tignan nyo dito sa part na ito. Ang usapan dito, pagtulong Tapos isisingit niya yung may utang si Manny Pacquiao para kami, na mga kausap niya, ay ma-inspired na tumanggap ng donasyon mula sa mga membro ng FFCI sa bawat bansa. Ayun. Pwede ka bang katita dito sa positive sa Amerika? Positive naman Hindi, kasi gusto ko ng siyempre ko signal mo sa akin. Kasi ako ang presidente rito, ako ang tatay rito sa Amerika. Alam mo naman gaano kalaki hinahawakan ko. Nakas! Mali ka na naman. Huwag ko ng kontra, hindi ka naman Para sa play kaya yata doon, no ba? Yung mga padali mo Ito problema. Nasa laboratory yung mga doktora natin. Ay, salamat. Ila-lockdown daw ngayong March 20. Nakapag-produce uli sila. May natira sa Cagayan na 111,000 yung natira na salamin. Tapos ngayon, Ito yung kwento na yung iPhone 11 lang, nagiging iPhone 15. Tapos, pagdating ng magiging iPhone 17 Pro Max na. Totoo yun, yung sinabi ni MG na yun. Kayo ba, biruin nyo 111,000 na salamin? Imagine nyo yun? Tangina. 111,000? Tapos kapag kausap mo si Bernard Chong, sasabi mo, pare, sa inituro ko, pare natutulog. Pare, bigyan mo ng 300,000 si Johnny. Diba? Tapos meron kang 111,000 na salamin? nakapag-produce na sila ng 70,000. 300,000 yung request ni Congressman Geraldine naman. Ang problema, pag nag-declare ng lockdown, hinto yung optical mission natin. Ito kaya na malapit na problema. Siyempre, lockdown. Ano na naman ang kakainin ng tao? Mag-iiyakan na naman ng tao niya. Diba?
Isiningit niya, magla-lockdown, mag-iiyakan na naman ng mga tao. Ano na naman ang kakainin ng mga tao? Parang akala mo, siya yung presidente ng Pilipinas. Na siya yung namomroblema kung ano ipapakain sa mga Pilipino. Yun ang style ni Kulaong. Ngayon, kung makakalabas ako Ayan. within the first week of April, ang plano ko, mamigay na naman tayo ng pagkain, bigas, para sa mga mahirap nating kababayan. Ito Planong mamigay na naman. Di ba? Planong mamigay na naman. So, totoo, hindi sa kanya bumabagsak ang pera. Akala ni Kulao, porke hindi sa kanya bumabagsak ang pera, hindi makakasuhan yung mule. Sino yung mule? Si Dong Batalan. Yung mga resibo ng aking padala, nandito sa akin. Doon nakapangalan kay Batalan. Sayang nga lang talaga yung cellphone na bigay sa akin ni Kuya Alpha, yung Huawei, nasira na. Ngayon, nung dinala ko sa pagawaan, kailangan i-reformat. Di pina-reformat ko. Nakalimutan ko nandoon yung WhatsApp na kung saan nakachat ko noon si Kulaong. Lahat ng chat doon na kung ano yung mga sinasabi niya, kung ano yung mga chat niya sa akin, nandoon, sayang. Nasama siya sa format. Ngayon, isisingit dito ni Kulaong yung kay Manny Pacquiao. Bakit? Para isipin namin, mamimigay ng tulong, pero wala siyang pera. Dahil ang pera niya na kay Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao, napag-ahalatang nagiging trapon. Sinabihan ko nga si Johnny, ikaw, wag mong ididikit sa pangalan ko yan. Kung magpo-post ka na lang, wag mong pa-share sa FLM family yan. Ginano ko si Johnny. Alam mong may utang sa akin yan hindi pa nagbabayad Malato ba yan? Di ba? Isiningit niya kasi para maengganyo kami ng mga supporter niya, mga OFW, na tumanggap ng donasyon. Buti na lang talaga. Sa Malaysia, napakakonti lang po namin doon. Hindi kami yata umabot ng 15, parang 10 lang yata kami doon. Napakakonti lang namin. Tapos, syempre, yung iba po, mga nagtatrabaho, DH, yung iba naman ay yung iba doon na nakatira, meron ng mga pamilya doon. Pero napakaswerte pa din na konti lang kami. Kasi kung marami kami, baka nagawan ako ng issue na ako'y nangungupit o ako'y nagnanakaw sa perang binibigay ng mga miyembro ng FFCI. Buti na lang talaga, konti lang kami. Kasi kung marami kami, baka yun ang maging sa akin issue. Katulad ng ginawa nila noon kay Tol Jojo de Guzman. Inisyu nila na parang nangungupit ba o parang tinatago ni Tol Jojo yung pera. Kahit na hindi naman, kahit na may transparency si Tol Jojo at talagang yung pera, naka-live yun, pinapakita. Eto, bigay ni Ate Glenn Magramo, eto, bigay ni Jen Davis, eto, bigay ni Ken Kel, eto, bigay ni Recorrection, eto, bigay ni Henry. Ganun kami noon. Yung sa akin, napakadali lang. Bakit? 2-3 tao lang nagbibigay. Hindi na kailangan na audit kasi yung isa magbigay ng 100 ringgit. Magkano lang yon? Kung nung time na yon palitan ay 12, di 1 lang yun, 1,200. Yung isa magbigay ng 50 ringgit, yung isa magbigay ng 200 ringgit. Ganon. Kaya madali lang sa akin. Pagkabigay sa akin, ako na magbabayad nung tawag doon, yung convenience fee o yung transaction fee. Ako na magbabayad nun. Ipapadala ko, isesend ko kay Dong Batalan. Ganon po noon. Kaya itong si Kulaong,
talagang ito ay sumandal sa OFW, sumandal sa FFCI USA ni Nasukir, sumandal sa lahat ng FFCI, kay Kuya Alpha, sa Paris, sa Italy, Canada, si Macber, FFCI Canada, si Macber, FFCI Japan, nila Ate Kikutya, nila Nanay, ano ba pangalan, Nanay Nakamura? Nakalimutan ko. Nakamura ang ano niya apelyido niya doon sa Japan eh. Yun, talagang sila Remy Kudo, Grace Ohashi, yun talaga doon talaga siya nakinabang. Bakit? Ang lalaki po ng bigay. Merong 5 lapad, merong 3 lapad, merong 10 lapad, merong 20 lapad. Ganun po kalalaki. Sa Canada, si Macber po ang inano doon, naging FFCI Canada. Hindi siya leader, pero isa siya sa mga hindi siya yung president, pero isa siya sa mga kumbaga parang naglilikom. Yun, nakakalikom ng pondo o nakakalikom ng padala, tapos ibibigay niya doon sa presidente. Hindi ka makakakupit hindi ka makakakuha talaga. Kasi, napaka-transparent nung time na yon. Saka isa pa, kumuha ka lang ng $1, may magre-reklamo. Bakit? May GC. Nakalagay doon yung listahan. Kapag pinadala, talagang isang bagsakan na padala yon, wire transfer o kaya Western Union. Ganun po ang nangyayari nun. Kaya totoo yun, na si Kulaong sumandal sa mga OFW. Hindi totoo, Kulaong, na ikaw lang mag-isa tumulong noon, sarili mo lang pera, dahil wala ka naman pera noon. Kaya nga si Nay Marian, di ba, nakamatayan yung sama ng loob sa'yo. Dahil inutangan mo ng inutangan, pinangakuan mo ng pinangakuan ng gold bar hanggang namatay. Hindi man lang na balik yung mga perang sinabi mo na babayaran mo. Isa kinaya ko. Bobo. Hindi totoo yan, Kulaong. Hindi mo kinaya mag-isa yun. Umiiyak ka nga kay Bernard Chong, di ba? Ala mga kahombre ko, atin hong tingnan ngayon. Kasi makikita natin dito sa isa sa mga post ng kanyang mga alipores na nag-post ho sila ng ganito. FFCI, isa hutong illegal mga kahombre ko na foundation. Hindi ho to lehitimong foundation, take note. Peke ho itong foundation okay? Totoo po. Peki po talaga yung foundation na yan. Talagang ano po yan, pinlag po yan ng Security and Exchange Commission na isang fraudulent. Fraudulent na na grupo. At ano pa ako diyan, nasama pa nga ako diyan talagang yan, talagang fraudulent na fraudulent at wala po talagang yan. Hindi po talaga binigyan niya ng SEC ng kahit anong lisensya para po mag-operate as a foundation. Yun po ang totoo niyan. Tama yung sinasabi ni MG. Ayan sinabi na ng NBI, nasabi na rin yan ni Erwin Tulfo, ito ho ay fraud na foundation. Okay? Hindi ho totoo to, peke to mga kahombre ko Pero anyway, gamit niya yan, obviously, at makikita natin dito nakasulat, please help FLM bail out of jail. Donations and support. Ayan ho ang kanyang... Okay, so alam niyo po kung sino gumawa nito? Si ano po yan, si Alaysa D. Si Alaysa D po ang gumawa po ng na ito, ng panawagan na yan. Bank account, mga kahombre. Siyempre, utos din yan ni Kulaong. Ko at pangalan niya. So, nakapangalan sa kanya yung bangko. Sabihin mo ngayon, Norman, nasaan ang mga patunay nyo na sa akin nyo sinesend? Marami, Norman. Hindi ko nga lang pwedeng ilagay dito. Kasi something is moving too sa part na yon. Yari ka ngayon. Kailangan mo ngayong maalala kung sino-sino nga ba
yung mga nag-send ng pera sa'yo. Kasi baka mamaya, sila na yung humahabol sa'yo ngayon. And guess what? And guess why? Kasi nagkaroon na sila ng lakas ng loob ngayon. Dahil sa akin, Norman, talagang wasak na wasak ang buhay mo ngayon. Oo. Totoo yun. Marami po ang lumakas ang loob. Katulad na lang ni Nay Karen Whitmore. Diba? Ngayon, yung 5 mommies, kasi ang problema sa 5 mommies, nasa ano to under kay Nasukir. Ngayon, dahil nga sa nagkaroon ng away-away, nagkaroon ng gulo-gulo, sana wag madamay yung paglabas ng 5 mommies. Sana wag madamay yung paglabas pa ng ibang mommies. Kasi, nagtaka talaga ako na iba yung 5 mommies eh. Yung original talaga, na pagkakaalam ko, sila Nanay Melita Quilates, Nay Dakel, si Nay Selly, hindi yan kasama sa 5 mommies eh, pero sinama nitong nakaraan eh. Sino pa yung original? Excuse me po. Nakalimutan ko yung mga original eh. Basta 5 yun. Yung 2, yun yung nanay na talagang talagang nanay-nanay ko. Tapos yung 3, hindi yun yung binabanggit noon na 5 mommies eh. Hindi ko matandaan kung si Nay Maria Wright ba ay kasama dun sa 5 mommies, original. May ano yun eh, mga first batch yun eh. Ngayon, ito yung magandang nagawa talaga ni Makagago. Meron mga tao na lalabas, magsasalita para mapatunayan kung paano sila nabudol ni Kulaong. Gamit yung FFCI. Kasi yung po talagang FFCI,